Next, nagbabala etong si Erwin na ngayon daw mga kababayan ay naglalabasan na or siguradong lalabas na mga trolls laban kay Rapi Tulfo. No, ang gusto po ng brother ko and myself, sana po next time wag na po isama-sama yung mga pangalan po namin dyan, yung mga tatakbo, possible candidates, presidential, vice presidential. Eh, ang plano lang po talaga namin, hanggang dito lang po kami sa Senado, kaya Senator Rafi was also worried last night. Makita po yung lumabas po sa media, sa social media kahapon, at sinasabi po na tayo sila ni Sara, marami na naman yung problema dyan. Papasok na naman po yung mga bashers, mga trolls. Wala naman ho talaga kaplano-plano ho yung kapatid ko. I was talking to him last night. Or sino man po sa amin na to run for higher office in 2028. Okay na ho kami dito sa Senado. We're happy na makatulong. We craft laws. Pero po isa survey. Pakiusap po namin si Senator Rafi, ako po, myself. Baka pwede po sa mga susunod na survey, wag na ho muna isama yung mga pangalan po namin. Kasi marami naman po dyan mga magagaling din naman sa administration, sa opposition. Marami naman po pwede. Kung lalaban lang naman po kay Sara Duterte, may magagaling naman po ng mga tao pong administrasyon. Sila, ang mga Remulla brothers po, I think they want to run. Walang hiya naman yun. Bakit ba tinutulak niyo yung mga Remulla brothers? para puro palpakayan, Senator Erwin naman. Ayaw po si Secretary John Vic, sila Senator Risa Ontiveros, diba? Ang Liberal Party, may mga tao po sila i-feel po yata. Doon ho muna kayo mag-concentrate itong mga survey groups po na ito rather than sa amin po. Dahil gusto po namin tahimik po muna. Katapos lang ho ng 2025, talagang nabugbog po kaming magkakapatid sa mga batikos, sa mga banat. So, let's just leave please leave us alone. Wag na muna po yung mga pangalan po. Pero totoo naman yun guys, kung sino talaga yung kalaban, no? Talagang inaatake. May mga lumalabas talaga ng mga trolls. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, please leave us alone. Di ba? Ang sabi naman ni Senator Rapi, mga kababayan, si Senator Erwin yung nagsabi ng leave us alone, ha? Si Senator Rapi, ang sinasabi niya naman dito, he is confirming, mga kababayan, na hindi daw talaga siya tatakbo. Bilang kung saan, kung nag-one-on-one with Sara, 46% type na kayo? Well, una sa lahat, buong pakumbaba, ako po yung nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again, wala pa akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, maasahan niyo, re-electionist ako sa 2028. Even if mataas ang number niyo sa survey, that will not change your mind, sir? No. Bakit po? Bakit, sir? I'm very happy as senator, like I said. So, ba't pa ako aakyat sa higher office? And then, I don't want to commit the same mistakes that others committed. Alam nyo mga kababayan, mga ka-GP, sa totoo lang, no, napakabigat po ng trabaho na maging presidente. Yan po ang katotohanan. Kaya nga nagtataka ako kay Sara, bakit pinipilit niyang abutin ang isang bagay na hindi naman po fit sa kanyang utak. 'Di ba? Totoo. Maghangad ka ng isang bagay na karapat-dapat sa'yo. Sabi nga nila, know your place. Kung totoo yung sinasabi ni Rafi Tulfo, kung yung sinasabi ni Erwin Tulfo na hindi po sila tatakbo sa 2028 bilang presidente ng Pilipinas, mga kababayan, kudos sa kanila. 'Di ba? Mas marami silang magagawa. May magagawa sila sa Senado kumpara po pag naging presidente. Tama si Rapi. Mas marami dyan na mga karapat-dapat. But no to Remulla naman? Huwag naman yung Remulla. Pwede na si Hontiveros, pwede na si Sentry, 'di ba? Pwede na si Lenny. Maraming pagpipilian, Gibo, na matatalino, pero wag naman yung Remulla brothers. Anak ng tinapa, puro pa pogi lang yan eh. Baka pagdating ng panahon, kahit sinabi ni John B. Remulla na alam niya kung paano magpatakbo ng bansa, ganito lang yan guys. Kung ngayon pa lang, sablay-sablay si John Vic, paano na kapag siya po ang naging presidente? Eh di sablay-sablay din.
Uunahin ang press con. Baka siya na rin ang maging spokesperson pag siya po ang naging presidente. 'Di ba? Magpa-press con na magpa-press con, magpapogi na magpapogi. Anak ng baka. Mga elected officials, Oo. first termer pa lang sila. And then after first term, tumatakbo agad sila sa higher office, so higher position, and they fail. Sir, So, kahit pa magkaroon ng clamor for you to run, Mm. I don't think so. Final answer na yan, sir, na hindi. Final answer. What if mas makakapaglingkod kayo as president? Pwede na ako maglingkod as senator, di ba? Mhm. Pareho lang naman yun, lingkod bayan tayo. So, yun yun. Pero mas malawak, sir, kung president. Mas maraming sakit sa ulo. Oo, tama 'yon. It's about the responsibility. It's about the responsibility. Pag hindi mo kaya, huwag kang pumunta sa mga bagay na hindi talaga nararapat sa iyo o kaya sabi ko nga kanina, hindi arok ng utak mo. 'Di ba? Hindi gusto ng pagkatao mo yung posisyon na 'yon. Kumbaga mga ka-GP Natics, kailangan talagang full-fledged ka eh. Talagang alam mo sa sarili mo na kaya kong gawin yung pagiging presidente. Pag meron kang pag ikaw ay hesitant, 'di ba? Pag ikaw ay hesitant, definitely, wag mo nang i-try. Doon ka lang sa alam mo na nararapat ka, na meron kang magagawa. Compare doon sa bagay na magpapasakit ng ulo mo at alam mo na hindi ka makakapag-focus. So, sa paraang ito kahit galit ako actually hindi ko talaga trip si Raffy Tulfo. Hindi ko trip si Raffy Tulfo. Maraming bagay na sinabi ko yan sa inyo dati. Noong panahon na magkakasama kami ni Libayan, sa pagtira kay Raffy Tulfo, no, hindi ko pa alam na DDS dati yan si Libayan eh. Pero nung kapanahunan na binabanata namin yan si Raffy Tulfo, mga ka-GP, talagang maraming sablayan. Kasi meron din kami sariling experience na siya, may pinipili din sila. Hindi, kailangan, pag lumapit ka dyan dati sa Wanted, Wanted sa radyo ba yung programa nila? Pag lumapit ka dyan, mga kababayan, kailangan meron kang video, viral na. Saka ka makakalapit sa kanila, saka kanila i-entertain. Pero pag hindi viral, baliwala ka dyan sa kanila. Ganon ang style. So sabi ko, for the views lang to. Kaya ginawa nila, sinurvey, tawag dito, yung kanilang programa, 'di ba? Hinati-hati. May part 1, may part 2, may part 3, ganon. So pera-pera lang kasi pinapasabik nila yung tao sa mga nangyayari, pang pamilya lang sabi ninyo, 'di ba? Ang kaya nila. So hindi ko trip 'yan. Dati naman si Erwin Tulfo, yan ang gusto ko sa DSWD kasi naging ka-partner siya ni PBBM sa bilis pagkilos nung kapanahunan niya. No, kaya lang may problema sa kanyang citizenship, mga kababayan, nahuli. No, kaya hindi po siya na-appoint or hindi po siya na-aprobahan ng Commission on Appointment at napunta naman doon sa Kongreso as representative po ng ACT-CIS. Hindi ko talaga trip yan si Tulfo. Hanggang ngayon naman, hindi ko pa rin yan trip si Tulfo mga kababayan. Pero kung tatanungin dyan, maraming mga senador na kahit papano, pipiliin ko si Tulfo pagdating po sa pagsagawa ng batas, 'di ba? Yung kahit papano may proseso, kahit konti, 'di ba? Mas okay naman siya kaysa dun sa iba na mga DDS talaga. Mga, ang tawag ko dun ano ba tawag ko sa mga DDS? Nakalimutan ko na mismo. Mga, mga kababayan. Yung sobrang DDS, no? Nakalimutan ko na yung terminology na ginagamit ko sa kanila. Pero, mas gusto ko na si Raffy Tulfo kaysa doon sa mga yon. If ever na biglang bumaliktad ito, mga kababayan, na biglang tatakbo dahil sa taas ng survey niya, di kung sila ni BP Sara Duterte ang maglalaban, di magra-Raffy Tulfo na lang ako. 'Di ba? Ganun lang 'yon. Okay? So, ito naman mga ka-GP Natics. Pero again, ito dahil sa survey na 'yan, pag nagtuloy-tuloy, mabuti na lang pinutol na nila dito. Ang ginawa nila, leave us alone, wala kaming plano. So yung trolls hindi yan matutuloy. Yung mga trolls na maninira kay Raffy Tulfo, hindi yan matutuloy. Dahil nagdeklara na sila
Nagdeklara na sila na hindi sila tatakbo. Pero, kultong DDS, tama, Ardayan. Pero kapag, eto mga to umamin, why not? Sasabihin nila na ganon? Why not? Tumakbo tayo, yun ang kagustuhan ng taong bayan eh. Pag sinabi yun, siguradong sigurado, aatakihin to ng mga troll army. Babanatan to. Lahat siguro mahalungkat. Baka yung pati yung mga ano neto, 'di ba? Dati may balita na may ano din to, may uyab. 'Di ba? Baka maglabasan, mag-resurface na naman 'yan, mga paninira, sigurado 'yan. Mga kababayan. Okay? So ito naman po ang pag-usapan natin ngayon. Ayan. Mga